sacrifice is the answer. Yung sakripisyo po na ginawa ng ating Panginoong Jesus, yun po yung sagot. Being reconciled with God. For alam po natin, once we were separated from God, dati po, nung nilikha po ng Diyos ang sanlibutan at ang tao, napakainam po ang plano niya. Ayaw niya pong mawalay ang tao sa Diyos. We have communion with God. We are at one with God. But because of sin, nagkaroon po ng separation. Pero praise God, mabuti po ang Diyos, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po hahayaan na yung plano niya ay masira. Bagamat nahiwalay po tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, gumawa po ng plano ang Diyos, the plan of redemption. For us to once again be reconciled, be at one again with God. Napawalay man, pero dahil may maganda pong plano ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus, na sino man ang sumampalataya sa kanya, muling may re-reconcile with God, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. God deserves the best clap offering. Sige po, malakas na palakpak para sa Diyos. Now, our theme verse is in Ephesians chapter 2, verse 13. Ang sabi po doon, "But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Yun nga, dahil napawalay po tayo, pero dahil inalay po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang dugo, muli po tayong naipalapit sa ating Diyos Ama. Nagkaroon ng reconciliation. Yung broken relationship ay naagapan, nagkaroon po muli ng magandang relasyon. Ang Diyos Ama, ang Diyos sa tao. Amen po? Today is Resurrection Sunday. Pagdiriwang po natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. But before that, gusto ko pong makita muli natin, although napapanood na po natin ito mga nakaraan, yung The Passion of Christ, gusto kong magrema muli sa atin, makita po muli natin gaano po yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin, para muli po tayong ma-reconcile with God. Panoorin lamang po natin itong maikling video clip about the Passion of Christ. At habang pinapanood po natin, tignan po natin yung sarili natin na tayo dapat yung deserving of that punishment. Pero inako po ni Jesus, what a sacrifice, what a love na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Sige po, panoorin po muna natin to. Sa ating Panginoon. He endured everything. Kasi po, ikaw at ako ang iniisip niya. Palakpakan po natin ang Lord. On Good Friday, namatay pong ating Panginoong Jesus. Bakit good? Wala pong maganda sa pagkamatay, pero ang ikinaganda po nun, dahil sa kanyang pagkamatay, natubos po tayo sa ating mga kasalanan at nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? At wala nang mas ibang gaganda pa sa nangyari na yon. Amen? And praise God, sabi po doon sa huli kanina, He will rise again. Hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Jesus. Amen? On the third day, He rose again para po patunayan na na-conquer na niya ang kamatayan. A proof that our salvation is sealed. Amen po? Today, it is Sunday, we celebrate the Resurrection Sunday. Inaalala natin hindi lamang po siya namatay, kundi inaalala natin yung kanyang muling pagkabuhay. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, risen. Nag-arise na po ang ating Panginoon. The reality, the reminder, and the response. Tatlong bagay po, tatlong R yung ating pag-aaralan, yung ating makikita sa ating text sa umagang ito. In Luke chapter 24, verses 1 to 12, and in Matthew chapter 28, verse 5 to 7, ito po yung kwento ng resurrection. Basahin ko lamang po, no? Luke chapter 24,
the resurrection. On verse 1, on the first day of the week, very early in the morning, the women, ang mga women po na ito ay sila Mary Magdalene, yung isa pang Mary, the mother of James, mababanggit po mamaya sa next verses. The women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. Marami pa pong mga succeeding verses. Nagpapatunay na siya po ay nag-arise, nag-resurrect, kasi nagpakita po siya sa mga ibang mga tao, maraming mga tao. But today, let's examine po, no, dun sa ating text, ano po yung makikita natin dito? Ano po yung tinuturo ng Diyos sa atin? Sorry po. Ayan. Number 1 po is the reality of His resurrection. Yung kanyang pagkabuhay na muli ay isang matinding katotohanan. Hindi po ito kwento-kwento lang, gawa-gawa lang, sabi-sabi lang, o inimbento lang. Kundi ito po ay isang matinding katotohanan. There are historical facts, there are historical evidences, there are spiritual evidences. Sa unang-una po, no, sa historical reality, makikita po natin in Luke chapter 24 verse 1 to 6 or verse 6a, sabi po doon nung angel, yung nagpakita sa mga babae, no, He is not here. Wala na siya dito. For He has been risen. Nag-arise na siya. And ano yung mga nag-support doon? Ano yung mga supporting details na ang Panginoon ay totoo pong nag-resurrect? So number 1 po, the women found the stone rolled away and the tomb was empty. Nung kapanahunan po ni Jesus, nung kanyang pagkamatay, ganun po yung paglilibing nila. Ang libingan nila ay itinatago po nila sa parang kuweba at sinisil po nila ng isang malaking bato. At hindi po ito kayang buksan ng masimpleng kababaihan o isang tao lamang o kung sino man yung nandoon, because others believe na ni-roll lang ni Jesus. Wala pong may kaya. Pero yung evidence po na nagpapakita na Jesus arise, nung dumating po yung sina Mary Magdalene doon sa lugar na pinaglibingan kay Jesus, to their amazement, nagulat sila na yung stone, nakatanggal na yung takip. Wala na yung takip doon sa pintuan na pinaglibingan sa kanya. In Luke chapter 24 verse 2, ano pong sabi doon? They found the stone rolled away. Pagpunta nila doon, nakita nila, wala na, nakabukas na siya. Pangalawa po na evidence, historical evidence, the grave clothes were left behind. Yung damit ni Jesus, yun na lang yung natira, wala na yung katawan niya. Pagdating po nung mga babae, ang nakita na lang nila ay yung damit. Wala na si Jesus doon. And another evidence, multiple eyewitnesses saw the risen Jesus. In 1 Corinthians 15, 3-8, makikita po natin doon na nagpakita po si Jesus. Basahin po natin, 1 Corinthians. But what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me. Si Paul po yung nagsasalita dito, no?
sulat niya po ito sa sa mga taga-Korinto. He appeared to me also as to one abnormally born. So, yung evidence po, na nawala na siya doon, hindi na siya patay, nagpakita po siya sa napakaraming mga tao. Amen? So, it was written in history. Nakita po, marami po ang mga nakakita at hindi po maidi-deny that Jesus indeed raised from the dead. Amen? Jesus truly died and rose again. This is not a myth but a historical fact. Now, meron ding spiritual reality, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pinakauna po dyan, death was defeated. Kasi nga po, akala ng kaaway, nung namatay na yung sinasabing tagapagligtas, wala nang kaligtasan dahil namatay na. But, yun po yung isang maling pinaniwalaan ng kaaway dahil hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Jesus. Bagkus, pinagtagumpayan niya po ang kamatayan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. The resurrection means Jesus defeated death, so we don't have to fear it. Kinakatakutan po ba natin ang kamatayan? No, amen? Bilang mga Kristiyano, syempre alam po natin that ang buhay ay hindi lamang po dito sa sanlibutan, hindi lamang sa lupa. We also have life after death. And for us, Christians, death is gain. Dahil pag namatay tayo, alam natin, patungo po tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. But in reality, katotohanan, eto pag alam nating nakaamba ng kamatayan, nandun sa atin yung takot. Example na lamang, kasakay ka sa isang sasakyan, biglang na-aksidente, or kahit nga hindi yung sinasakyan mo eh. Ako po, traumatic sa akin yung nakasakay ng sasakyan, tapos may madadaanan kang aksidente. Parang ang initial na mararamdaman mo, alam, may patay na yata. O kaya, pag sa amin nangyari, pag sa sinasakyan ko nangyari to, parang ayoko pang mamatay. Tama ba? Ganun po yung nararamdaman natin. Aminin natin, kahit alam natin na after death ay may buhay tayong walang hanggan, kapag nandyan na, abrupt, you are facing, parang may takot na ayoko pang mamatay, Lord. Lalo na kapag bata ka pa o kaya pag marami ka pang plano sa buhay, ang immediate reaction mo talaga, ayaw mo pa. Ayaw pa natin. At kinakatakutan natin. Pero yun nga po, we have hope, we have faith na hindi natin dapat katakutan ang kamatayan dahil it is gain for us, dahil alam nating may buhay na walang hanggan pagkatapos nito. Amen. The resurrection means Jesus defeated death, so we don't have to fear it. Noong, lagi tayong babalik po no, sa example nung COVID-19. Nung pagputok po ng COVID-19, gulantang ang lahat. Andun yung takot, sobrang takot. Kasi sa balita, may ganitong namatay sa lugar na ito, bilang ng casualties yung laging laman ng balita. At parang ikaw, sino kaya ang susunod? Kahit actually sa lugar, nasa province na po kami noon, no? Pero ang laging inaabangan, ganito ng ang pagkakalam ko po, last province po yata ang Aurora na nagkaroon ng incident ng COVID. So nung mga mabalita ay Nueva Ecija ay meron ng casualty, malapit na sa atin yung mga ganun. Pero nung nagkabalita na meron na sa Aurora, grabe po yung takot. Kasi nga parang yun na lang ang hindi, nagkakaroon tapos biglang nagkaroon. And then all of a sudden, balita mo sa barangay na ito, kakilala mo, kaibigan mo, wala na. Tapos parang andun yung takot. Who's next? Parang ganun. Although, we have hope. Lagi naman nandun yun eh. Na mamatay man ako, Lord, sa'yo naman ako. Wala akong dapat ikatakot. But the thing is, the reality is, kapag nandyan, andun yung ating pagkatakot. Naalala ko po last week. Mga few weeks, or mga nagdaang months po kasi si Brother Joel ay medyo may mga nararamdaman. May mga gabi po na gigisingin niya ako, magugulat ako, tapos sabi niya, hindi ako makahinga, nahihirapan akong huminga. Tapos, namamayat lalo. Tapos may mga nagmamanas yung paa niya. So,
Actually, nung nasa Aurora po kami, maraming instances po na may mga nararamdaman sa katawan, pero never po kasing dumating sa punto na magpa-check up o magpa-doktor. Sabi ko po ba, marami din namang pagkakataon na sinasabi namin pa-check up na, pero laging sinasabi, hindi, hyperacidity lang yan. Pero marami po yung pagkakataon na talagang sunod-sunod na nakahilata lang siya. Dumating pa po sa point sa Aurora, nasa Aurora po kami na nagpapaalaman sa isa't isa. Sabi niya, paano ba yan? Pag bahala ka na sa mga bata. Dumating po sa ganung punto talaga nung nasa Aurora kami. And then nandito kami, ayan na nga naman. The last time po na announcement or tithes and offering, na tumayo siya dito, nakaupo po ako doon, tinitingnan ko po siya. Sabi ko, there's something wrong na talaga kasi tinitingnan ko na ang payat na niya, na ang pale niya. So dumating po sa punto na sa bagat biyaya ng Lord, ginamit po si Pastor El at si Sir Roque. Kailangan mo na talagang magpa-check up, Joel. Ay papasok po kasi sana siya, pero nung gabi na yun ay hindi talaga siya nakatulog. Yun yung gabi din na ginising na naman niya ako na hindi siya makahinga. Nahirapan siya. So, paalam kami kay Pastor na hindi siya papasok at hindi na nga pumayag si Pastor, si Sir Roque na hindi siya makapagpa-check up. So, papunta na po kaming magpapa-check up. Bago po yun ay nakita ko siyang kalmado naman nakaupo. Sabi ko, anong nararamdaman mo? I found a very peaceful reply. Ang sabi po niya, kung ano ang ano ng Lord, tanggapin natin ng maluwag. At that time, ang sagot ko din sa kanya, sabi ko, the Lord has given and the Lord has taken away. Ano man ang mangyari, let the name of the Lord be praised. Para bang kung may sakit ka man o kung mamatay ka man, bahala na ang Diyos ang mapapurihan. Ganun po yung sagot ko sa kanya. Kasi nakita ko po yung calmness niya, nakita ko po yung kapayapaan, nakita ko po na whatever, kung ano man ang ano ng Lord, plano ng Lord, let it be so. Pero pagkatapos ko pong sabihin yon na let the name of the Lord has given, the Lord has taken away, let the name of the Lord be praised. Pagkatapos ko pong sabihin yon, sabi ko, pero hindi ka pa mamamatay. Kasi may plano pa ang Lord sa buhay mo. Gagamitin ka pa ng Lord, may purpose pa ang Lord sa buhay mo. Pagkatapos nun, yun po yung sinabi ko, tapos biglang nagtawanan. So, yun na po. Nakapa-check up and everything. Maganda po ay hindi naman fatal, pero at least natukoy kung ano yung dahilan ng pamamayat, at least maagapan. At, ayun, pagkatapos po nung on the way na po kami na magpa-check up, may bumubulong sa isipan ko. At the back of my mind, paano ba yan? Kung sakali, ang liliit pa ng mga anak nyo, may mga ganong bulong. Although, kinomfort ko na siya at nakita ko na rin naman sa kanya na kung ano ang kalooban ng Lord, tanggapin natin ng maluwag, andyan naman ang Lord. Kumbaga, everything is planned by God. At tinanggap ko na rin. Pero at the back of my mind, may bumubulong na ganon. Ano ba yan? Kung sakali, ang liliit pa ng mga anak ninyo. But the truth is, ayun nga po, yung fear kasi natin minsan, alam natin yung katotohanan, pero inaatake tayo ng kaaway ng fear. At meron talaga tayong, aminin man natin o hindi, we can't deny, meron talaga tayong fear of death. Tama po. Meron tayong fear of death. Pero today, habang inaalala po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, may we be reminded that we don't have to fear death anymore. Di na natin kailangang katakutan ang kamatayan sapagkat pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Tinalo na ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. The sting of death ay wala na. Meron pong kwento, yung isang tatay nagda-drive, dun sa kotse, kasama niya yung anak niya, may nakapasok na bee. Ganon yung bee dun sa sasakyan. At yung bata, takot na takot. Ginawa ng tatay, hininto niya po yung sasakyan. Hinuli niya yung bee, tinanggal niya yung stinger. Actually, yun lang naman po masakit at nakakatakot sa bee. Nung natanggal niya yung stinger, pinakawalan niya yung bee, pero nandun pa rin sa loob ng kotse. Hindi naman niya pinalabas. Pinaandar niya ulit yung sasakyan. Sabi niya sa anak niya, hayaan mong mag-ikot-ikot yan dyan. Kasi kahit masting ka niya, wala na yung stinger niya, wala nang bisa. Hindi ka na masasaktan. Hindi na masakit sa'yo. So, naging kampante din po yung bata. Same is true with us. Yung sting of death, wala na po yun. Hindi na po natin dapat katakutan at pinagtagumpayan na po yun. Isang katotohanan na pinagtagumpayan po yun ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa po,
The resurrection proved Jesus' identity as the Son of God. In Romans chapter 1 verse 4, sabi po dito, Romans 1:4 states that Jesus Christ, while being a descendant of David, according to the flesh, was declared to be the Son of God with power by his resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness. This verse highlights Jesus' both human and divine nature, with the resurrection being the proof of his divine identity. Ayun po, kasi paniniwala nila, tao lamang siya. But the resurrected Christ proves that his divine identity, hindi lamang siya basta tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Who can conquer? Who will conquer death? Amen po? Another spiritual reality, we became free from our sins. Sin po kasi ang nag-enslave sa atin. Pero dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus, yun po yung katotohanan, nagpapatunay na tayo ay pinalaya na sa ating mga kasalanan. Amen. Meron pong isang missionary na ang target niya lagi ay jail. Missionary siya sa mga bilangguan. At thousands upon thousands po ang mga nasa bilangguan na napapatanggap niya sa Panginoong Hesus. And it is a joy to him. Every time he see these prisoners, bagamat nasa preso, kikita niya yung kanilang kalayaan noong tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Dahil alam niyang may buhay na walang hanggan na, tinanggap na nila yung kapatawaran ng kanilang kasalanan. Although nandun pa rin po sila, serving their sentence, yung iba siguro death sentence ang ma-sentence nila, pero wala na yun. Dahil kahit mamatay man sila, alam nilang may buhay na walang hanggan. At sabi po ng missionary na ito, sa isang pastor, alam mo ba na yung mga nasyaran ko at tumanggap kay Jesus doon sa kulungan ay higit pang mas malaya kaysa sa mga napakaraming tao sa labas? Why could that be so po? Dami pong tao, literally ay hindi po nakakulong. Malayang naglalakad, malayang ginagawa ang kanilang gusto sa kanilang buhay. But the truth, they are prisoners of their sin. Dahil hindi po natanggap ang Panginoong Hesus at ang kaligtasan at ang kapatawaran ng kasalanan. Amen. But we are so much blessed, so much privileged dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi na po tayo slave ng ating kasalanan. Although we are living here on earth in this madilim na mundo, makasalanan na mundo, we sometimes, kahit Kristiyano na tayo, sometimes we fall into sin. Pero magkaiba po kasi yung nagkakasala kaysa yung nabubuhay sa kasalanan. Sometimes we are tempted, we fall into sin. Pero hindi po natin dapat hayaan na yung sin na yun, siya yung mag-enslave sa atin. Na mananatili tayo sa kasalanan na yun. Wala pong kabuluhan yung pagkamatay at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus kapag tinanggap natin siya tapos nabubuhay pa rin po tayo sa kasalanan. Meron pong kaibigan yung isang pastor. Sabi po niya, pastor po siya sa Australia. Sabi niya, alam mo, galit na galit ako sa tatay ko. Kasi nalaman namin, Australian po yun, nalaman namin, may pamilya pala siya, may ibang pamilya pala siya sa Asia, another country in Asia. Hindi niya po binanggit kung anong country, pero Asia. Nung nalaman namin yun, galit na galit kami sa kanya. Sabi po niya. Only to find out, itong kaibigan ng pastor na to, yung nagsabi na galit siya sa tatay niya, nalaman-laman nitong pastor na siya naman pala ay 3 babae yung kanyang dinidate. So, ano po yung makikita natin doon? Wait, sin. Galit siya doon sa ginawa ng tatay niya. But that same sin, yung kasalanan na kinakagalitan niya, isn't it that he is also doing? Isn't it na yun din yung nag-i-slave sa kanya? Galit siya, pero ginagawa din niya. Dahil alipin po siya ng kasalanan. Amen. Alam niyo po yung kantang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa daw. Pero ang totoo po, totoo yun, by ourselves, di natin kaya. But we need the mercy and grace of God. Pero pag tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesus, we can do all things. Kaya na nating paglabanan ang kasalanan.
Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen. Kaya pag kumatok man ng kasalanan, nagpapaalala, minsan yung mga iniwan na nating kasalanan, kumakaway, hello, kumusta ka na? Minsan, binabati din natin na, ay eto, ina-accept na naman natin. Pero hindi na po dapat. Dahil kaya na nating pagtagumpayan, dahil pinagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesus. Amen. We are no longer slaves of our sins. Mas makapangyarihan na tayo kaysa sa kasalanan. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? So pag kumaway, sabihin mo lang, dyan ka lang. Oops, keep distance. Pinalaya na ako ng Panginoong Jesus. Hindi na kita babalikan. Hindi na tayo friends, kasalanan. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa John chapter 8, verse 36? So, if the Son sets you free, you will be free indeed. And you are free indeed. Huwag na po nating hayaang ma-imprison po muli tayo ng mga kasalanan na yan. Di ko na po kayo iisahin kasi lahat po tayo, no one is exempted. Lahat po tayo ay nagkasala, sabi po yan ng Bible, di ba? May mga kanya-kanya po tayong mga pinagdaan ng kasalanan. Pero tandaan po natin, iniwan na po natin yung mga kasalanan na yon. Hindi na po dapat bumabalik-balik. Amen? Amen. Ang sabi po sa Romans 1:4, the resurrection proved Jesus, hindi po yun. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Huwag na po tayong pumayag na maging alipin muli ng kasalanan. Romans 3:24, ano pong sabi doon? Being justified as a gift by His grace, through the redemption of which is in Christ Jesus. Na-justify na po tayo. Banal na dugo po ng ating Panginoong Jesus ang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po sa ating ikaliligtas. And in Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Lahat po ng ating pagsalangsang, pinatawad, kinalimutan na po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Another spiritual reality, our salvation is secured. Sealed and secured na po yung ating kaligtasan. In 1 Peter chapter 1 verse 3, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And another one, spiritual reality, it is the fulfillment of prophecy. Kasi in Old Testament times, sa book of Isaiah, si Isaiah, madalas niya pong prophesy that there will come a king, a savior of the world. Yung mga propesiya po na yon, nagkaroon po ng katuparan noong namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. And that's a spiritual truth and reality. Amen? Pangalawa po, kanina po ay yung katotohanan, no? Ngayon, nalaman po natin yung katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Meron pong reminder sa atin. The reminder of His promise. Ang Diyos po, in Matthew chapter 28 verse 6, sabi po dito, He is risen just as He said. Kung ano yung sinabi, kung ano yung pinangako ng ating Panginoong Jesus, ginawa po niya, nangyari, natupad, nasunod po. Kung yung pinakadakilang pangako, sinabi niya ay natupad, nangyari, ano pa kaya yung mga ibang bagay? Kapatid, sa oras na ito, meron ka po bang pinanghahawakan na pangako ng Diyos sa buhay mo? Na at one point, parang inisip mo, parang hindi pa naman nangyayari. Waiting pa po ako, Lord. O baka minsan may pagdududa na, mangyayari nga ba talaga, Lord? Totoo po ba talaga? Rely on God's promises. Hindi po siya tao na nagsisinungaling. Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. Kung anong kanyang sinabi, tutuparin po ng ating Panginoon. Amen. Next, Jesus repeatedly told His disciples He would rise. Paulit-ulit po niyang sinasabi sa kanyang mga disciples na siya po ay magre-resurrect.
In Mark chapter 8, verse 31 and John 2:19, and he began to teach them that the Son of Man must suffer for many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. In John 2:19, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ito po yung sabi ni Jesus. Paulit-ulit niya pong sinasabi sa mga tao at yung paulit-ulit niyang sinasabi na yon, tinupad po ng ating Panginoong Jesus. However, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod, dahil sa kanilang pagluluksa, dahil sa kanilang kalungkutan, nakalimutan po nila yung mga pinangako ng Diyos na yon. In their grief, they forgot, but the angel reminded them. Kaya nga po, nagpakita yung angel, di ba? Sabi niya, paraphrasing, no? Anong ginagawa nyo dyan? Bakit hinahanap-hanap nyo? Parang bang, siguro kung sa panahon natin, no, sa sermonan mo na, hindi ba kayo naniniwala sa kanyang sinabi na siya'y mabubuhay muli? Bakit hinahanap-hanap nyo siya dyan? Amen. Nangako po ang Diyos at ito po'y kanyang tinutupad. Bagamat minsan nakakalimutan po natin, nakakalimutan po ng kanyang mga tagasunod. God always keeps His promises even when we forget them. Ano pang reminder sa atin? The resurrection is a proof that every promise of God can be trusted. Lahat po ng ipinangako ng Diyos mapagkakatiwalaan. Amen. Meron na po ba siyang sinabi, pinangako na binali niya? Wala pa po. Ang kailangan lamang po natin ay pagtiwalaan ang mga ito. If He kept His greatest promise, He will keep the rest too. Ang application po, kailangan po nating magtiwala. Trust God's word in times of doubt. Minsan kasi nagdududa po tayo. Pero even in times of doubt, we have to trust God because He's faithful to fulfill it. Minsan, hindi lang natin alam kung kailan. Pero meron pong tama at takdang panahon ang Diyos para tuparin ang kanyang pangako sa iyo, sa akin, at sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi po ng Isaiah chapter 60 verse 22, napakaganda pong verse at lagi po nating pinanghawakan, isa sa mga paborito kong verse. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Do you have, kapatid, pinanghahawakan na pangako ng Diyos? Meron pa po ba? Amen. Hawakan mo lang yan. For at the right time, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pangatlong R po, the response He deserves. Kung babalikan po natin yung kwento ng resurrection, no? So hinanap po siya ng mga tagasunod niya. Ng mga babae, sila Mary Magdalene, nagpunta po doon. At pinaalalahanan po sila ng angel na wala na siya dito. At nung napaalalahanan po sila, ano po yung response nila? Ano po yung sinabi sa kanila? Sabi po doon in Matthew chapter 28 verse 7, go quickly and tell His disciples. Bilisan nyo, punta na kayo doon sa kanyang mga disciples at sabihin nyo na nag-resurrect na ang ating Panginoon. So the first response to the resurrection is to share the good news. Pinapahayo tayo ng Lord. Tayo naman sa ating kapanahunan. Dahil wala naman tayo nung panahon na siya po ay nag-resurrect. But on our time, during this time, ano naman po yung response natin as we remember the resurrection of our Lord? We are being commissioned na mag-respond. At ano yung response natin? To go and share the good news. Sister Divine, saan ako pupunta? Actually, kahit sa bahay na lang po, meron pa po bang member of the family na hindi pa naliligtas, hindi pa tinatanggap si Jesus as Lord and Savior? Then go, share the gospel. Kung kapitbahay po natin, nakarinig na po ba ng magandang balita? Na-share na po ba natin? The response that God deserves today is to go and share. Yung mga nasa ibang lugar, nasa malayo,
Sister Divine naman, papapuntahin mo pa ba ako sa napakalayo? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, walang malayo at malapit. It's just a text away. It's just a call away. Why not share the gospel? Even in social media. Why not share? Naalala ko po, no? Kauwi ko po galing Taiwan. Yun po, medyo mainit pa, no? Hindi ko alam kung paano ako mag-share sa family ko, sa mga kapatid ko, sa parents ko. Lalo na sa parents ko, sa father ko. Si mama kasi ay pinalaki naman po kaming sa church, sa UCCP, sa Protestant Church. Although lagi ko pong sinasabi na yung born again experience ko ay nung nasa Taiwan ako. Doon ko totoong naintindihan kung ano yung totoong pagtanggap sa Panginoong Hesus at kung ano yung totoong kabuluhan ng pagiging Kristiyano. So si mama, somehow hindi ko na parang problemang sharean kasi somehow nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Ang worry ko, paano ako mag-share kay Papa? Hindi kami close. Hindi kami yung mag-uupo tapos magkukwentuhan. Wala po kaming mga ganong moment. But I have that burden na paano ko siya, gustong-gusto ko siyang masyaran. Alam niyo bang ginawa ko? Sumulat ako. Mahilig kasi siyang magbasa, mga books, hilig niyang magbasa. Sinulatan ko po siya, 4 pages, na long pad. Sineran ko ng salvation. Kasi hindi ko kayang harapin na i-share na ganito, pero there is always a way para ma-share natin ang magandang balita. Lalo na po ngayon, napaka-free po ang access. Social media, we can just share mga quotes, mga verses, mga inspirational, at yung mga nakakakita ay mai-inspire, yung mga nakakabasa ay mabibless, makakakilala sa ating Panginoon. Amen? Marami pong kaparaanan, marami po tayong kailangan gawin, marami po tayong pwedeng gawin para maibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. So ang tanong po ngayon, will you do the same response? Will you go and share? O hindi, sabi natin hindi go. Sabi mo, nahihiya kasi ako eh. Will you do something? Magte-text ka ba? Magfo-forward ka ba? Mag-share ka ba? Actually, marami na po ngayong available na hindi na ikaw magsasalita eh. Send mo na lang eh, papakinggan na lang niya at nag-share na sa kanya. Amen. So, yun po yung iiwan sa atin na challenge, mga kapatid, no? The first people na nakakita sa resurrection ni Jesus, they responded to go and preach the good news and share the good news. Although, kita po natin, no, nung time po natin na trial si Jesus, nung hinuli po siya, yung mga very bold na mga alagad niya, si Peter, di ba, nung buhay pa si Jesus, sabi niya, hindi kita ikakaila. Pero ano pong nangyari? He denied Jesus, not just once, not just twice, but thrice. 3 beses po niyang i-deny. Bagamat very bold po siya noon na hindi kita i-deny. Pero siya po nag-deny. Pero after that, nung naranasan po niya yung resurrected Christ, ano pong nangyari? Very bold po si Peter, even to the point na yung mga buhay nila, kahit kamatayan, hindi po nakakahadlang sa kanila, maipahayag lamang nilang mabuting balita ng kaligtasan. Sometimes tayo po, nagiging coward, may mga hadlang, pero kapag naranasan po natin yung resurrection power of the Lord, kaya po nating maging bold to share the Word of God, to share the gospel. Napakarami pa pong hindi naaabot. Amen. Naalala ko lang ulit yung shinare ko sa midweek, no, na kwento nung... Actually, hindi ko nabanggit doon, no. May anak po yung pastor na batang maliit. Meron silang gawain na evangelism tracts giving. Yung batang gustong-gusto niyang sumama, gustong-gusto niyang mamigay. Pero during that time po kasi medyo cloudy, parang babagsak yung ulan, binabawalan po siya ng kanyang tatay. And yet, tong batang ito, tumakas, nagbigay ng tracts. Iniwan niya, kumakatok siya sa isang, actually bahay malapit lang doon sa church nila, somewhere in America. Kumakatok siya, walang nagbubukas ng pintuan. Pero yung bata, nililed siya ng Lord. He's being led by the Holy Spirit na puntahan mo tong bahay na to at bigay mo tong tracts, salvation tracts. Kumakatok po siya, hindi nagbubukas.
Ang ginawa niya, iniwan niya yung tracts doon sa doorstep, doon sa harap ng pintuan. Tumalis na po siya. And kinaumagahan, Sunday morning, may Sunday service. Yung pastor, yung tatay niya, bago po mag-preach, the pastor is being led by God na magtawag ka kung sinong gustong mag-testify. Meron sa congregation na gustong mag-testify. So, sabi po nung pastor, before I preach, is there someone sa ating kalagitnaan na gustong mag-testify, may gustong mag-share ng goodness of the Lord? Meron pong isang babae, lumapit. Bago po siya sa paningin ng congregation. Di po nila kilala, so first timer. Lumapit po at pumunta po sa harapan. Sabi po niya, kahapon, the other day, I was so devastated, I was so frustrated, naatake ng anxiety, to the point na magpapakamatay na ako. Naka-ready na yung lubid na pagbibigtian ko. Pero, bago siya magbigti, may kumakatok, sabi niya. Ano ba itong disturbo na ito, kumakatok? So, in-ignore niya. Pero yung katok, palakas ng palakas at hindi tumitigil. Kaya binaba ko muna, sabi niya. Pinuntahan ko sa baba. Pagbukas ko ng pintuan, wala naman akong nakita, kundi yung isang papel. Nung pagbasa ko ng papel, sa hindi ko maintindihan, nararamdaman ko, iyak na lang ako ng iyak, and I was so overwhelmed with the love of God. That's why naririto ako sa inyong harapan ngayon, sabi po niya. Imagine kung hindi po pumunta yung bata, yung anak ng pastor na magbigay ng tracts, patay na po sana, nagpakamatay na po sana yung babae na yun. But because there is someone who went and brought the good news, tumanggap po yung babae ng kaligtasan. Amen? So ang tanong po sa atin, will we go and share? Will we do something and share the Word of God? Marami pong nangangailangan ng magandang balita. Ipaabot po natin, iparating po natin sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Gagamitin ng Lord ang buhay mo, ang buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. Ang tanong, are you willing to respond? Amen. Are you willing po to respond? Amen. Sige po, pangalawa pong response. The second response, I worship and surrender. Now that we know that the Lord Jesus has given His life and He was resurrected, ano po yung response natin? We have to worship God and we need to surrender our lives to Him. Makikita po natin in Matthew 28 verse 9, the women fell at His feet and worshiped. Suddenly Jesus met them and said, "Greetings." They came to Him, grasped His feet, and worshiped Him. Amen. Sa grabe ba namang sakripisyo at pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin, hindi po ba natin kayang sambahin siya? Di po ba't yung pagsamba na lamang ang kaya nating isukli, iganti sa ginawa niya sa atin? Actually, kahit nga po ibigay natin ang lahat, kulang pa po yun. Hindi po natin mas mapapantayan yung ginawa ng Diyos. Pero para lamang kahit pa paano ay makasukli tayo, pwede po bang we have to worship God and surrender everything to Him? Amen. At ang final na response po ng mga tao sa resurrection ng Lord, they live with purpose. Sabi ko nga po, si Peter, di po ba, he denied Jesus. Pero nung nakita niya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, he lived with a purpose. Thousands upon thousands ang na-born again, ang nakakilala. Dahil sa boldness ni Peter. Not only Peter, napakarami pa pong mga alagad ni Jesus. Hindi na po natin kailangang pangalanan. At sa kapanahunan natin, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, mainam po that we live a life full of purpose, full of meaning, a life giving glory to God. Alam niyo po, the very purpose kaya po tayo nabubuhay, the reason we live
is to worship God and to do His will. Amen? Naalala ko po ulit yung shinare ko dito sa midweek, nung nasa Aurora pa po kami, pag may mga patay, ganyan, pumupunta po tayo, nakaka-attend po tayo ng funeral service. At every time po na maka-attend tayo ng funeral service, it is always a time to reflect about life. It is always a time na para bang may pagbubulay-bulay sa atin na kumusta ba ang buhay ko? Kung mamatay man ako ngayon, well done, good and faithful servant ba ang maririnig ko mula sa Diyos? So lagi pong ganun kapag may mga funeral service. Meron pong isang instance na very impactful po sa akin yung funeral na yun na may namatayan doon na nangyari. Grabe po yung niya sa sarili ko kasi kapitbahay lamang po namin siya sa Tawid. Naikwento ko po ito sa midweek pero pinaalala muli ng Lord. Yung tao pong yun ay 48 ba dati? 49 nung namatay. At hindi naman namin siya nabalitaan na nagkasakit or something. Kita namin siyang malakas pa. Actually, a week before po ng kanyang pagkamatay, nakita ko pa po siya, pumunta pa po siya sa bahay. So, hindi mo aakalain na mamamatay. One afternoon, madilim na po yun mga 6:06. Galing po kami ni Brother Joel sa bukid. Nagdilig, nag-abono. Magulat ako pag ko po sa bahay, sa pintuan, harap po namin may ambulance. Blink-blink yung ilaw niya. Ang initial reaction natin pag may ambulance, lalo na pag doon sa probinsya, sinong critical? Kasi hindi po pupunta yung ambulance pag anong nangyari, anong meron? At nakatapat doon sa bahay nila, sabi ko, bakit? Sino? Ano? Parang ganon, sunod-sunod yung mga tanong. At sabi nila, si Kuya, pinanggit yung pangalan, dadalhin daw sa hospital. Sabi ko, bakit? Hindi nga naman namin nababalitaan na may sakit or something. So, lumipas po yung gabi na yon. Kinabukasan, kinamagan, nagpukid-pulit kami, nagdilig. Pagkatapos namin magdilig, pagpunta ko sa para kong nanlumo kasi nakita ko yung mga tao sa probinsya sa Ilocano, damara ang tawag doon yung nagsiset up na ng tolda, So, nag-conclude ako, patay na siya. So, kagabi, dinala lang ng ambulance, ngayon nagsiset up na ng tolda ng tas kita mo yung mga kabarangay, ganun po sa probinsya tulong-tulungan doon na yung mga taga-barangay, kahit hindi ka mag-anak, na sila. So sabi ko, patay na siya. So, bigla pong grabe yung impact sa akin. Sabi ko, ilang taon lang siya, nakita ko pa siyang malakas nung Tapos biglang ang balik sa akin, 49 years old siya. Tapos sabi ko, 40 years old na tayo. Sabi ko kay Brother Joel, tayo 40 years old. Kung ang buhay natin ay kagaya sa kanya, 40 na lang, di meron na lang tayong 8 or 9 years para mabuhay. Parang masyado akong, iba yung dating sa akin na yun yung gumugulo sa isipan ko na 8 years na lang, paano yan? Ang liliit pa ng mga bata. At araw-araw ganun po yung ko, hindi ako makaget over. Si Precious ay medyo mature na po yan. Sabi niya, ano ka ba, Mami? Huwag mong isipin yun. Pinapasipay ako ni Precious. At si Brother Joel po, ito po yung sabi niya. Sabi niya, ano ka ba? Huwag ka nang mabalisa, huwag ka nang masyadong mag-intindi. Itong isipin mo, sabi niya. Hanggat ginagamit ka pa ng Lord, hanggat naglilingkod ka pa sa Lord, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Di ka pa niya kukunin. Amen. At that time Sunday pa nga po yun nung sinabihan ako ni Brother Joel, papunta po kami ng church. At that time, we are involved in the ministry. May hawak pong church si Brother Joel doon and as a sister wife, I support po talaga ako. So yun yung nag-pacify sa akin na sabi ko, okay Lord, thank you dahil may purpose ka pa sa buhay ko. Naglilingkod pa ako sa'yo, nagpapagamit pa ako sa'yo. Nakalma ako na sige, hindi mo pa ako kukunin, hindi pa ako mamamatay. So, parang yun yung naging na hindi na ako masyadong nag-dwell doon. Pero ito po, dumating po sa punto, sa pagkakataon, may mga problema, minsan may mga pangyayari, na wala po kami, natigil po kami, nahinto po kami sa paglilingkod. Sabi ko kay Brother Joel, alala mo ba nung, diba, hindi ako makaget over sa pagkamatay ni Kuya nito, sabi ko sa kanya. Paano na ngayon? Lahat tayo sa ministry.
tawanan lang po kami. Pero alam niyo po, ang katotohanan, ang Diyos naman pong may hawak ng buhay natin. Siya lang din nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay natin. It is His prerogative kung kailan niya tayo kukunin. Pero isang katotohanan na habang tayo po ay nagbubuhay, ang kalooban ng Diyos, tayo po ay maglingkod at magpagamit sa Kanya. Maging fruitful. Kasi yun po yung purpose ng buhay natin. Amen? Habang ikaw ay nabubuhay, may purpose pa po ang Diyos. Kaya habang tayo po ay nabubuhay at habang may purpose pa po ang Lord sa buhay natin, gampanan po natin, gawin po natin yung purpose na yon. Amen. And that would be our response to God. Lord, eto po ako. Allow my life to live a purpose-driven life. Yung kalooban mo, magawa ko. Yung buong lakas, buong puso't kaluluwa na sinasabi ng ating kinakanta ay maialay ko sa'yo. Para po masabi natin na yung buhay natin, a well-lived life. Hindi yung nabuhay ka lang, kakain, matutulog, magtatrabaho, at yun lang yung daily routine. Bahagi po yun, pero ang totoong makabuluhan na buhay ay buhay na ginagampanan yung kalooban ng Diyos. Buhay na pinapagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Amen. And our conclusion sa umagang ito, as we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. Una po, nalaman natin yung katotohanan. The resurrection is an invitation for us, unang-una, to believe in the reality. Totoong-totoo po na namatay ang ating Panginoong Hesus at totoong-totoo po na siya'y nabuhay muli. Panampalatayanan po natin yun. Pangalawa is to rest in the reminder of His promises. Totoo po ang Diyos sa kanyang mga pangako, kailanman hindi niya po binabali ang kanyang mga pangako. Manampalataya po tayo. Panghawakan po natin yung mga pangako na yun. And finally, to give Him the response of our whole lives. Ialay po natin ang ating buong buhay, buong lakas sa ating Panginoon habang tayo po'y nabubuhay. Para pagdating ng tamang panahon, when we face God, wala po tayong pagsisisihan. Haharap po tayo sa Diyos, sasabihin po ng Diyos sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen po? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay awit. Ang pamagat po ng awitin, Because He Lives. Dahil siya po'y nabuhay, kayang-kaya po nating harapin ang kinabukasan. There is no more fear. At dahil siya po'y muling nabuhay, may purpose po ang buhay at ang existence natin. Before we sing that song, at habang mamaya pag kinawit po natin, let it be our prayer to God. Pero sa oras na ito, God is inviting us. Meron po bang sa ating kalagitnaan ay nabubuhay pa rin sa takot? O meron po bang nilalagay ang kaaway sa atin na takot? Kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon. Lay it all to Jesus. Wala na yung takot na yan. Meron din po ba sa ating kalagitnaan ng enslaved pa rin ng kasalanan? All the while, we thought we have been set free, pero ang kasalanan na yan ay paulit-ulit na bumabalik at umaalipin sa atin. Kapatid, this is the right time. God is inviting you to surrender everything and be set free indeed. Or meron po bang first-timer sa ating kalagitnaan? Unang marinig ang mensahe ng kaligtasan. Kapatid, tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus at ialay mo ang iyong buhay. And finally, meron po bang sa ating kalagitnaan, dati mo nang inalay at pinagamit ang buhay sa Diyos. Pero maraming mga pagkakataon, maraming mga pagsubok at pangyayari na nanlamig, napagod, nahinto, sa pag-aalay ng lakas at buhay sa Diyos. Ito po ang tamang panahon na mag-respond tayo sa Lord. Can you act an act of faith, a step of faith? Humakbang po tayo.
lumapit po tayo sa Diyos, muli po nating ialay ang ating buhay at sabihin natin, Lord, I surrender everything unto you. Wala na po akong takot, wala na akong pag-alinlangan. Sige po, everyone is invited. Kung sino pang gustong pumunta sa harapan para muling ialay ang buhay at para kayo po ay may panalangin ng ating pastora. Habang inaawit po natin ang kantang ito, God is inviting you. You can come forward. Sige po, umawit tayo sa Diyos. Hallelujah. God sent His Son. Hallelujah. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Hallelujah. He lived and died to buy my Kapatid, binili na ng Panginoon lahat-lahat empty grave. para sa iyo at para sa akin. My Savior lives. Yes, hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. Wala nang takot, kapatid. Hallelujah. Because I know He holds the Hallelujah. future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing it softly. At muli, sa lahat ng gustong magsuko ng kanilang buhay, step forward. God is inviting you today. They call Hallelujah. Jesus. Sige po, malaya po tayong lumapit sa Diyos. Ano po ba ang mga problema natin? Ibigay natin sa Diyos. Kung may mga gusto po ba tayong isuko sa Diyos sa oras na ito? And Hallelujah. to buy Yes, my hallelujah. pardon. Thank you, Lord. An empty grave is there to prove Yes. my Savior Hallelujah. lives. Yeah, kapatid, there is an open invitation from God. Because Will you come? He lives. Will you respond to His invitation? I can face tomorrow. Yes. Because He lives. Wala nang takot. Wala nang puwang ang takot. All fear is gone. And life has gone. He holds the future, and life is worth the living just because
I'll walk with Him. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives, because He lives. Yes. Hallelujah. I can face tomorrow. Yes, Lord. Because He lives. All fear is gone. Amen. Thank you, Lord. Because I know Lahat po tayo, taas natin ang ating kamay. Let's sing this song all together. and life is worth the living just because He lives. For the last time, because He lives. Because Yes, He Lord. lives. Hallelujah. I can face Wala po kaming dapat ikatakot, O Diyos. Because Thank you, Lord. He lives. All fear is gone. Because I know. Thank you, Lord. You hold our future. The future. And we will indeed live a victorious life. Life is worth Hallelujah. the living God, because He lives. Ito po, O Diyos, ang isang dakilang katotohanan. That because you live, we can face tomorrow. We no longer have fear in the future. At mabubuhay po kami, Panginoon, living in victory, living a purpose-driven life. Lord, here we are. Here are your people. As we remember, Lord, your goodness, as we remember what you've done on the cross, and as we remember your resurrection, let that resurrection power rest upon our lives. Kami po ay mabubuhay ng isang buhay na matagumpay. Bless your people, O God. Palain mo pong bawat isa na anak mo na nakapakinig ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, sino man ang may mga sakit at karamdaman, ang kompletong kagalingan, ay padaluyin mo sa pangalan ni Jesus. From the very top of our head to the very sole of our feet, Lord, ang kompletong kagalingan ay pagkaloob mo, even to our loved ones. Sino man, O Diyos, ang may mga pangangailangang pinansyal, you are the God who provides. We claim your promises, Lord. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Hindi ka nagpabaya kahit kailan. You will never leave us nor forsake us, God. Sino man, O Diyos, sa mga anak mong naririto ang nababag-abag, may mga problema, may mga suliranin, Lord, you are the God of peace. You are the God who comforts. Pagkaloob mo po, O Diyos, ang kapayapaan sa iyong mga anak. At sa lahat ng kanilang mga panalangin, you know them one by one, Lord. At nakatunghay ka sa aming kalagitnaan. Answer the prayers of your people, O God. At higit sa lahat, Lord, stir up the fire to keep burning in us. The fire to worship you and to serve you. Ayan mong ang maging tugon namin, Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay ay ialay namin ang aming buhay.
aming buong lakas, aming buong hininga. Habang kami po'y nabubuhay, magpupuri, maglilingkod po kami sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na paglingkuran. We thank you, Lord, for today. Hindi lamang nawa sa araw na ito na kami po'y napaalalahanan, ngunit sa bawat araw ng aming buhay, kami po ay mapalakas. Kami po ay patuloy na magbibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Thank you, Lord, for blessing your people. Hayaan mong sa iyo lahat maibalik, maialay ang papuri, karangalan, pagsamba, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen and amen.